Bakit naging rocky planet yan? Parang may kakaiba kasi. Kung sino pa tong naging rocky planet, hindi kaya nabuo yan si Pluto dati. Malapit sa araw, tapos na itulak lang palayo. Yan po ang comment ng ating subscriber sa YouTube. Shoutout po sa'yo, Sam Marilao 9103. Ang Pluto ay hindi talaga isang rocky planet tulad ng Earth or Mars, kundi isang dwarf planet na gawa sa ice at rock. May ilang dahilan kung bakit ito malayo sa araw, kahit na may bahagi itong gawa sa bato. Ang Pluto ay may halong yelo at bato. Hindi ito purong rocky planet, kundi isang kombinasyon ng yelo, bato at frozen gases. Ang major na komposisyon nito ay ice at rock, na akma para sa mga celestial bodies na matatagpuan sa outer regions ng solar system. Ang Pluto ay bahagi ng Kuiper Belt, isang rehiyon sa solar system na puno ng icy bodies at dwarf planets na nag-orbit sa labas ng Neptune. Ang Kuiper Belt ay binubuo ng mga katawan na gawa sa frozen volatile substances tulad ng methane, ammonia at water ice kasama ng rocky material. Noong nabuo ang solar system, ang mga rocky planets, Mercury, Venus, Earth at Mars ay nabuo malapit sa araw, kung saan ang mataas na temperatura ay nag-evaporate ng volatile substances na nag-iwan ng mga rocky material. Sa outer regions naman, ang mga icy bodies ay nanatili dahil sa mababang temperatura. Kaya ang mga dwarf planets tulad ng Pluto ay may mataas na content ng ice. Ang orbit ng Pluto ay highly eccentric at inclined na nagdudulot ng malawak na variation sa distansya nito mula sa araw. Minsan, ang orbit nito ay naglalapit sa Neptune, ngunit sa karamihan ng oras, ito ay malayo sa araw. Ang gravitational interactions sa iba pang mga malalaking planeta tulad ng Neptune ay nakatulong din sa pag-set ng kasalukuyang orbit ni Pluto. Ang pagiging malayo ni Pluto sa araw ay resulta ng natural na pagbuo ng solar system, kung saan ang mga icy bodies ay mas stable sa outer regions dahil sa mababang temperatura. Ang kombinasyon ng yelo at bato ay karaniwan sa mga katawan sa Kuiper Belt, kung saan nananatili si Pluto. Ang kanyang orbital characteristics ay epekto rin ng gravitational influences ng iba pang malalaking planeta, lalo na ng Neptune. Ang Neptune ay may mahalagang papel sa pag-ikot ng Pluto sa pamamagitan ng mga gravitational interactions sa loob ng solar system. Ang epekto ng Neptune sa orbit ni Pluto ay isang halimbawa ng isang gravitational resonance. Narito ang mga detalye kung paano nakakatulong ang Neptune sa pag-ikot ng Pluto. Ang Pluto at Neptune ay nasa isang 2.3 orbital resonance. Ibig sabihin, sa bawat dalawang pag-ikot ng Pluto sa araw, ang Neptune ay umiikot ng 3 beses. Ang resonance na ito ay tumutulong upang mapanatili ang distansya sa pagitan ng Pluto at Neptune. Sa gayon ay nagiging stable ang kanilang mga orbits. Ang gravitational influence ng Neptune ay tumutulong upang i-stabilize ang orbit ni Pluto na maiwasang mag-collide o magkaroon ng masyadong malapit na encounters. Ang resonance na ito ay nagre-resulta sa isang maayos at predictable na orbit para kay Pluto. Dahil sa resonance, hindi nagkakaroon ng malapit na encounters ang Pluto at Neptune. Ang gravitational interactions ay nagre-regulate ng orbits upang matiyak na kahit na mag-cross ang paths nila, hindi sila nagkakaroon ng collision. Ang mga puntos ng pinakamalapit na lapit ni Pluto at Neptune sa kanilang orbits ay hindi nagkakatugma na pinipigilan ang anumang malapit na gravitational disruptions. Ang orbit ni Pluto ay highly eccentric. Ibig sabihin, ito ay hindi perpektong bilog, kundi elliptical. Ang gravitational interaction sa Neptune ay tumutulong upang mapanatili ang eccentricity ng orbit ni Pluto. Sa halip na ito ay maging mas erratic. Ang Pluto ay may mataas na orbital inclination na tumutulong upang maiwasan ang malapit na encounters sa ibang mga planeta.
lalo na ang Neptune. Ang gravitational influence ng Neptune ay nagbibigay ng stability sa orbit ni Pluto sa pamamagitan ng 2.3 resonance na tumutulong upang maiwasan ang malapit na encounters at collisions. Ang gravitational interactions ay nagre-regulate ng orbit ni Pluto na nagiging sanhi ng isang stable at predictable na pag-ikot sa paligid ng araw.